So guys, continuation po. Isang pinagpalang pagkakataon po ulit para sa ating lahat at tayo magkikita-kita ulit at patuloy-tuloy tayong magmo-motivate ng mga banal na salita ng ating Panginoon. Amen. To God be the glory po. God bless each and every one of us. WWTH po, Season 34, bali Part 23. 23 na guys. Thank you so much po sa inyong lahat. Ang ating na pong Panginoon ang bahala magbalik sa inyo ng mga kabutihan niyo sa isa't isa, sa ating lahat, sa pagpapatuloy niyo pong pagbibigay sa akin ng konting oras niyo para pong masubaybayan niyo ang mga ganito kong content na duktong-duktong na pagbibigay ko po ng maliit na motivation sa aking kapwa-tao, sa pagbibigay ko po ng katiting na booster para tumibay pa po ang paniniwala natin na talagang mayroong Diyos, na talagang mayroong makapangyarihang Diyos na nakakadinig, nakakakita ng mga lungkot natin, ng mga iyak natin, ng mga injustices na nakakamit ng bawat isang naglilingkod sa Kanya, ng mga kalungkutan natin, kabiguan. Nakikita po yan lahat ng ating Panginoon, guys. Huwag po tayong mabahala masyado. Although minsan, mahina tayo, natutokso agad tayo, sumusuko agad tayo, pero kumapit pa rin po tayo. Magtiwala po tayo na malapit na niyang ibuhos ang kanyang pagliligtas sa mga pipiliin niya pagsapit po ng rapture. Amen. So sana po talaga mapili po tayong lahat. Ipag-pray po natin yan. Nakasama din natin ang ating mga mahal sa buhay. Kasi hindi po talaga natin pwedeng isigurado na magkakasama pa rin tayo sa pagsapit ng rapture. Kasi ang Panginoon po ang mag-decide. Sabi nga po dun sa pelikulang Ghost, the hell with you because you have been chosen. Parang ganun, something like that, na nakita ng multo na yung namamatay na isang lalaking negro paitaas ang kanyang spirit. So parang wala stake, napili ka, anong ginawa mo. Parang something like that, guys. We can never tell, we can't be sure na tayong lahat makakarating sa pipiliing magandang lugar, magkakamit ng eternal life. Yan po ang ating panghawakan, guys, kasi lahat po nang nangyayari pang kasalukuyan, i-treasure pa rin natin, maging happy pa rin tayo kahit tayo nasa gitna ng karamdaman, nasa gitna ng mga utang na di mabayaran, tambak na problema, may sakit, ang mga anak hindi makapagbayad ng tuition sa mga anak, samot-samot na problema na nagbibigay sa atin ng stress na araw. So sa bawat araw na dumidilat ang mga mata natin, guys, don't ever forget na maging grateful pa rin tayo. Kasi bawat araw po ay pahiram lang. Kaya kailangan i-enjoy pa rin natin. Kasi pwedeng sa araw na to, habang nagsasalita ang bawat isa sa atin, biglang inatake, patay na. So kung tayo ay mapupuno pa ng stress, sa kinalalagyan ng bawat isa sa atin, masasayang ang gininto ang oras na hinihiram pa natin. So sabi nga po, ngumiti ka pa rin in the midst of tribulation. Ngumiti ka pa rin, magtiwala ka. Ipakita sa ating Panginoon na mahal natin siya, na sinisikap nating magpakabuting tao. Kasi wala tayong mapapala, guys, kapag tayo patuloy-tuloy na naging pariwara sa buhay natin. Patuloy-tuloy tayong pumapatay. Patuloy-tuloy tayong naninira ng kapwa natin, ng kamag-anak natin, para tayo makinabang ng kung ano-anong pakinabang na pansamantala lang naman. Dapat, guys, sabi nga po, kaluluguran ka ng Panginoon kapag nakita niya yung good deeds mo, yung charity mo, with sincerity, with humility, with forgiveness, with empathy, with sincere apology. Kapag nakikita ng Diyos ang puso natin, guys, ang laman ng isip natin, siya lang po ang nakakabasa. Si Satan po, malalaman niya lang ang thoughts natin kapag ibinuka na ng bibig natin. Hindi pa rin po niya alam ang laman ng puso natin, not unless ibubuka ng bibig natin. Kaya nga sabi nga po, ingatan mo ang iyong pananalita. Be always positive, be always optimistic. Yan po ang mga natatandang kong mga makapangyarihang salita ng ating Creator na nasa kanyang love letter. Amen. So tapusin ko na po yung kay Jezebel, humaba po. Abangan nyo pa po yung mga vital parts ng season 34 ko. To God be the glory po, and thank you so much po sa inyong lahat. Magpatuloy-tuloy po tayong kumapit ng mahigpit sa napakaliit na faith ng bawat isa sa atin.
So sabi po nung narrator ng content na to, sa ginawa pong pagmamatigas ni Jezebel sa kanyang paghahari, kasi nga po yung anak niya pong si Joram ay pinatay po ni King Jehu. Kasi nga po ipapasa pa ni Jezebel ang mga mali niyang pamamalakad dito sa kanyang anak, sa naging anak nila ni King Ahab. So parang ako para sa akin po, ang POV ko sa kwentong to ni Jezebel ipinahintulot na lang ng Panginoon na hindi na maghari yung anak ni Jezebel. Kasi nga po parang pinili ng taong bayan sa isang mahimalang pangyayari, naging hari si King Jehu. Si King Jehu po, ang pagkakaintindi ko sa kwentong to ay isang ordinaryong tao lamang. Kasi nga po yung panahon po ng Old Testament ay hierarchy. Parang sunod-sunod na, parang kumbaga sa anak mo, susunod sa'yo, magiging hari. Kagaya ni Solomon, anak siya ni David, siya ang naging hari, di po ba? If I'm not mistaken, guys, tama. Si King David, ang anak niya si Solomon, na naging hari, na pinakamatalinong hari. So, ang Old Testament nga po ay hierarchy. So, itong si Prince Joram na tama, ay anak ni King Ahab, na anak nila ni Jezebel, if I'm not mistaken. Double check nyo na lang, guys. Hindi na pinahintulot ng Panginoong maging hari ito. Siguro nakita ng ating Panginoon na magiging malambot to. Tapos susundan niya ng yapak ng nanay niya, si Queen Jezebel. So mapapariwara lang siya. So pinahintulot ng Panginoong mapatay si Joram ng haring si King Jehu. Tapos si King Jehu, pinapatay na si Queen Jezebel, na hindi naman mangyayari ang isang pangyayari, guys, kung hindi yan pinahintulot ng ating Panginoon. Kasi lagi nga pong ang control pa rin ay nasa ating Creator. Lagi po nating tatandaan, God is still in control in everything. Present, past, and future. So, kasi siya po yung infinite God. So, alam niya po lahat, guys. Hindi tayo pwedeng tumakas sa ating nakaraan, sa ating pangkasalukuyan, sa ating future, na hindi alam ng ating Creator. Sa po kasi wala po siyang time, hindi po niya hawak, ibig sabihin, wala pong, tayo po, ang time po natin limited. Ang Panginoon po kumbaga sa nilikha niya yung time. So, ibig sabihin, hindi siya sakop ng time. Infinite ang kanyang oras. So, kumbaga sa walang makakaligtas talaga sa ating Panginoon. Lahat ay alam niya. So, ang kwento po ni Queen Jezebel, parang nagpatuloy-tuloy siya sa pagre-reyna niya, na iniligaw niya ng iniligaw ang maraming tao sa maling paniniwala, kaya nagalit ang Panginoon sa kanya. Kaya hindi niloob ng Panginoon magtagal ang pagiging reyna ni Queen Jezebel, kasi nga po siya isang baluktot na reyna nung panahon niya. So hindi siya natututo, kumbaga sa winarningan na siya ng mga propeta ng ating Creator, hindi siya nagbabago. Para po sa akin, yan ang aking POV sa kwento ni Queen Jezebel. So, nasa sa inyo po yan, guys. Gamitin nyo po ang discretion nyo sa pagtatawid ko. Kung kulang-kulang man po, kayo na po bahalang magpuno, guys, kasi nobody is perfect po. Basta para sa akin po, kinukuha ko po yung pinaka-moral lesson, yung pinaka-ultimate na moral lesson, yung pinaka-vital na moral lesson ng kwento ng aking napapanood ng mga dokumentary. So, sabi pa po nitong narrator na to, the life of Queen Jezebel teaches the value of humility and openness in spiritual and personal beliefs. So kasi nga po si Queen Jezebel, nung una po siya, meron din siyang Diyos na tunay na kinikilala. Kaso nga po, nahirati siya dun sa mga paniniwala ng mga sorceress, na which is ayaw po ng Panginoon ng mga ganun, guys. Yung mga kulam-kulam, yung mga pagsamba sa hindi tunay na Diyos, naku, kasuklam-suklam po yan sa Panginoon, guys. Kaya pasintabi po sa mga makakakita ng content ko. Sana po mauntog na tayo, kasi ang Panginoon po nagsalita ng kanyang bugtong na anak na pagdating ng dispensation ng last generation, kailangan sasambahin mo talaga ang Panginoon in truth and in spirit. Ayaw po ng Panginoon na sasamba tayo sa may kawangis dito sa lupa at doon sa langit. So yan po markado, nandyan po yan sa salita ng ating Panginoon, hindi po yan hearsay. So kailangan po talaga tayo tumalima sa makapangyarihang salita ng ating Panginoon para tayo po'y matuwid at kalugudan ng ating Creator. Amen. Pati ang ating mga anak.
na tatawiran din natin ng motivation galing sa ating Creator. Naku, sundan niyo po yung final kong sasabihin. To God be the glory po. Amen.